Naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, matinding kaganapan ng yumanig sa mundo ng politika matapos kumalat ang impormasyon na umano'y inihahanda na ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte upang pumalit bilang Pangulo ng Bansa. Ayon sa mga insider, nagsimula na umano ang serye ng konsultasyon at koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyakin ang maayos na transisyon sakaling magpatuloy ang mga kasong kinakaharap ni President Coutinho ng Norte Jr. Batay sa ulat, ang hakbang na ito ay bunsod ng patuloy na pagbulsok ng kredibilidad ni PBBM matapos sumabit sa sunod-sunod na kontrobersiya. Mula sa mga ligasyon ng katiwalian hanggang sa mga isyong may kinalaman sa umano'y maling pamamahala, tila mas lalong lumalakas ang panawagang alisin siya sa pwesto. Dahil dito, hindi maiwasang maghinala ang publiko na may silent move ng ginagawa ang ombudsman upang ihanda ang posibilidad ng pagbabago sa pamumuno. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang ukol sa usaping ito. Gayunpaman, ilang mambabatas at political analyst ang nagsasabing tila butatan na naman si PBBM sa harap ng mga pangyayaring ito. Kung sakaling maganap ang pagpapalit, magiging isa itong makasaysayang transisyon na posibleng magdulot ng mas malawak na pagbabago sa direksyon ng gobyerno. Patuloy namang hinihintay ng taong bayan ng opisyal na pahayag mula sa ombudsman at sa kampo ni VP Sara. Sa kabila ng pananahimik, ramdam sa social media ang halo-halong reaksyon. May mga sumusuporta at umaasa na magdadala ng bagong bigla sa pamahalaan ni Duterte, habang ang iba naman ay naniniwalang mas malalim pa ang ugat ng krisis na kinakaharap ng bansa. Isa lang ang malinaw, papatindi na ang tensyon sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kaya sa hopefully I'm not encouraging sedition or anything. Oh, yes. Pero yung in a Well, peaceful way, katulad ng pray sinabi mo, rally. lumabas na sila sa kalye, magpakita na sila na hindi tama ang ginagawa ng gobyerno ito gobyerno. ngayon. At saka yung persecution na ginagawa nila sa mga Duterte na And sa sobra vloggers. sobra na, oo. Total abuse na talaga of power yun. Kaya Yeah. yun ang kailangang maputol na. At Yeah. saka hopefully yung mga nasa Supreme Court hindi mabayaran yung kanilang dignity, you know. Wala Well, nang just integrity ang mga wala na. karamihan sa mga tao, lalo na yung mga nasa government, yung mga nakaupo Yeah. sa government ngayon. Lahat yung mga mukhang pera, masasabi ko talaga sa kanila, na mga mukhang pera sila talaga. Yeah. I cannot Yeah. believe what kind of people we have in I the Philippines right now. I hope, tita, maganda ang 2025 natin. Magkaroon na nga ng pagbabago Ay, dahil naku. ngayon, I'm alas looking 12 na forward. sa Pilipinas. Kaya Happy New Year sa lahat Happy ng mga New nasa Year sa lahat sa Pilipinas. mga Oo. nandyan sa Tita, thank Pilipinas. you. I'll see you and talk to you. Text tayo. Okay, Thank you yeah. so much po. Magkita Okay. tayo. Bye-bye. Okay, Bye-bye. bye-bye. Alright. Sa mga kababayan, alas 12 na dyan ng midnight dyan sa Pilipinas. Kaya naman, Happy New Year sa inyong lahat. So si FBP, ready ka na ba? Hindi kita nakikita. The first quarter storm in 70s, sabi ni Jennifer Kadungog. Si Cotton Fiends, so pinakasalan lang yan si Tamba sa asawa niya dahil sa pera kahit krung-krung. Sabi ni Cotton Fin. Hello palangga. So pinakasalan lang si Tamba sa asawa niya dahil pera kahit krung-krung. O diba? Possible palangga. Anyway, kasi nga, hindi lang si Madam Belen ang, si Madam, si Tita, textmate ko yan. Kaya nagulat ako at bigla siyang lumitaw. Kaya thank you, Tita. Si FBP, can you open your camera for us? Ayan, wala na si FBP. Sabi ni Iram EYD, I agree na may na mentally challenged si Tamba, makikita mo sa mukha niya. Oo, kasi para siyang blanco, walang alam mo, mararamdaman mo yung tao kung tao 'di ba? May simpatya may empathy and sympathy, 'di ba? So wala talaga, right? Gorgor TV, how are you doing? You're always gising.
Actually, hindi na ako matutulog kasi I'm thinking mamamalengke ako. Pupunta ako sa Filipino store after natin mag-vlog at sabi ko kanina hindi ako magluluto. Pero meron kaming pizza sa ref. Binili ko kahapon, pizza. Tapos may nakita akong dalawang, ano yun, yung Nestle cream para sa salad, dalawa. Then sabi, wala kaming condensed milk. So bibili ako ng bongga-bongga, baka mag-salad ako or something. So yun ang inano ko. So Happy New Year. Ayan, FVP, are you good? Ayan, FVP, hindi ka nakikita yung alindog mo. Kailan si FVP? FVP. Paano ko ba buksan? Hindi naman ako teki, Nawala na si Madam. Okay. Nawala. Okay, si Lisa Inday. Lisa Inday. Nakalagay, device not connected. Okay, I was born in the first day of January, sabi ni Jennifer Kadungog. Jennifer, happy birthday and happy New Year. Okay. Baka lutang din si Tamba. Brenda siguro, sabi ni AI. Transcendence. Alright. Si Dondo Mac, how are you, my darling? Dominador Bacani, masyadong gahaman sila. Siguro alam nila na nakaisa sila sa mga Pilipino pero ang Panginoon andyan lang nakatingin sa kanila. Karma is waving them, sabi ni Cleo Fortaleza. That's true. And I hope, darating na ang karma ng Diyos. Ang hagupit ng langit sa 2025. Ako talagang hopeful ako na may mga magaganap na bonggang-bongga sa 2025. Ayan, Madam, nakabalik ka na. FBP. Madam, kasi nakalagay dito sa browser ko, block yung mic and cam ko. Yung Tapos camera. pag binindot ko naman, oo. Yung Pero camera mo, anyway- pindutin mo. Pero anyway po, Happy New Year. Happy New Year, Palangga. Ayan, nawala na naman si Palangga. Nawala si Palangga. Si Ben Garcia. Ayan. Nawawala-wala ka, Madam, FBP. Nawawala-wala ka. You're in the show. Everyone can see and hear you. Yun naman ang Aha. nakalagay. Pero pag binuksan ko, namamatay yung mic ko po. Anyway, mo na, Ganun. naririnig naman kita. Oo. Sige, sayang yung alindog, hindi ka nakikita. Oo nga, Oh. naglepestek pa naman ako. Naglepestick ka pa. Nasaan ka ba? Nasa Pilipinas ka ba, Palangga? Nasaan Hindi ka? po. Andito po ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Si Jeddah. Kumusta dyan sa Opo. Jeddah? Walang Pasko dyan, di ba? Wala po. Kaya sa market kanina, nagtatanong ko ano daw ihanda ko. Sabi ko, wala. Patulog New na Year lang. pala may celebration. Hindi pala Pasko. Lutang na ako. New Year pala. New Year. For sure, New Year dyan, no? Hindi na ganda yung boss mo. Ano ka ba? Saan ka ba nag-work? Sa opisina? Hindi po. Ako po ay isang katulong dito. Ay, that's very noble po. Kumpara mo sa magnanakaw sa mga, no? I'm very mga- proud po. Oo. Kasi Ilang taon maski ka na nag-Jeddah, nangingibang bayan? 18 years. Pero kung susumahin po lahat, 23 years na po akong naninilbihan. Oo. Bali, pangatlong amo ko na po ito. Pero awa Yung- naman ng Diyos, ano ako ng mabait na amo. Yung mga Ganon. anak mo, may mga anak ka sa atin? Meron po, dalawa. Pero namatay po yung isa sa motorcycle Oh, no. accident. Na ilang beses na yung sinasabi, nauwi ako. Hindi mo Pero nabutan. hindi ako nakinig. Nakauwi ako, sa kabaong na. Oh, I'm sorry po. Kailan po nangyari, madam? 2020, May 11, 2021 po. So, hindi mo na siya nakita. Nakakalungkot, ang mga OFW, no? Opo. You stay strong kasi alam ko kahit 2021, masakit pa rin yan. Opo. Ito yung yung sakripisyo ng mga OFW na katulad natin, katulad nyo. Opo, kaya nasakit po sa akin kasi nagsakripisyo ako para sa kanila, makapag-aral, makatapos ang kolehiyo. Sabi ko, hindi ako ngingi sa inyo na maski isang sentimo, basta na ano ko yung obligasyon ko bilang isang magulang nyo. Sabi ko po, hanggang kaya ko pa magtatrabaho ako at mag-iipon. Yun po ang ano ko sa mga anak ko. Pero sad to say,
Yung diploma na isasabit ko sa dingding ko, nawala naman na. Oh, yeah. Malungkot talaga ang buhay ng OFW at sabi nga natin, isipin na lang natin. Minsan magtataka ka, no? Actually, katulad mo, FBP, minsan tatanong ko, bakit kaya may may namamatay na mga babies, mga bata, na mga inosente, like yung anak mo, bakit hindi pa yung mga nasa Kongreso o nasa Malacanang? Minsan may mga tanong akong ganyan, alam mo. Oo, ganun din po. Iniisip ko lalo nang nangyayari sa gobyerno natin na lahat nangungurakot na mula barangay captain hanggang presidente. Totoo po yun. Sa barangay po namin, 2 taon pa lang siyang nakaupo, nangungurakot na, nagkikabit na sa pulis. Lahat na, wala siyang proyektong nagawa sa barangay namin, panay ang disgrasya. Sabi ko, maski solar light man lang sana ang ipalagay niya sa main highway. Wala po. Ganon. Wala sa probinsya niya. Wala. So, sa tingin mo ba, nung sabi mo 23 years ka na nag-abroad, ano? So sa Opo. tingin mo ba na the reason, ang dahilan kung bakit umalis ka para mag-ibang bayan ay dahil, of course, kahirapan. At Opo. meron talagang malaking role na hindi ginampanan ng gobyerno para sa, not only para sa iyo, kundi sa mga OFW at sa bawat Pilipino. Opo. Una-una po, battered wife ako. Oh my God. Oo. Yun po ang isang dahilan na talagang isinakribisyo ko ang mga anak ko. Yung para lang makano na kailangan patunay ko matatayo ako sa sarili kong paa para matulungan ko mga anak ko. Mga ganun po. Tapos, yun nga, maghanap ka ng trabaho, ang daming requirements, kailangan college graduate ka, lahat. Ang hirap maghanap po ng trabaho Sa Pilipinas. sa Pilipinas. Nakatapos ka ba ng kolehiyo, college? Opo. College? 4-year course, opo. Natapos. Oh, wow. Ano natapos mo pa, madam? Computer science po. So, pero Natapos. nakapagtrabaho kayo sa Pilipinas? Nakapagtrabaho po ako nung dalaga ako. Pero tapos sabi ng asawa ko, pag kaya ko kayong buhayin. Yun po ang sabi niya. Tapos, kamulat-mulat, hindi naman siya good provider din, pero yun nga po, cheater siya. Battered wife po ako, cheater na battered wife. Maski po nitong lately na nawalan kami ng anak, imbes na tumino na siya, pero tuloy pa rin yung pambababae niya. Hanggang Kasal kayo? kasal po kami. Hindi kayo naghiwalay? Hindi po. My God, grabe, isa kang martir. At Grabe, yung ang dami yung ko pong anak yung isa, ilang taon na? 27 na po, may sarili na rin pong pamilya. Oo, may trabaho din, pero hindi naman po kalakihan. Alam niyo na po sa Tumutulong gobyerno. ka pa rin. Tumutulong ka pa Opo, rin. tumutulong pa rin po ako. Oo. Kaya nga taon sabi ka na ko- palangga, if I may ask kung okay lang. 57 na po ako. Bata pa yung 57. Ang importante sa kabila ng mga problema sa buhay, na mga napagdaanan mo, sabi nga nila life is a choice naman. So, I don't know paano mo hinahandle pag umuwi ka, pero ang importante may trabaho ka dyan, may pera ka na pumapasok, and make yourself, happy by talking with your mga anak, sa isang anak mo o mga apo mo o mga kaibigan. Yun naman ang essence ng buhay Family. Kung yung anak mo, every time may internet naman, kausapin mo madalas, or you do things na makakalibang sa'yo, magpapakasaya sa'yo. Kung ganyan yung asawa mo na hanggang ngayon binibigyan ka ng problema, dapat yan sa 2025, itapon mo na yan palangga. Hindi na po ako nagpaparamdam sa kanya. Siya ang nag-block sa akin. Hindi ko na po kinontak 2 years ago. Okay, Ayoko na that's pong, good. sabi ko kailangan ko na mag-alis ng helmet. Yes. Kasi grabe na yung ginawa niya sa akin. Yung pambabae niya dapas, napatawad ko po Pero ngayon na ganun ang nangyari sa buhay namin, imbes na magbago, lalo pang naging gago. Kaya, Siguro palangga, may factor din kasing magkalayo kayo
Napakahirap talaga. Kaya eto nga yung sakripisyo ng mga OFW eh. Na talagang, Ang dami. kasi tao lang kasi tayo eh. Hindi naman tayo santo eh. So, tao tayo na may mga pakiramdam, may mga tukso, ganyan. Kaya ito yung nagiging price, pangit na price ng OFW. Na hindi Yun sa po ang tinotolerate natin na pag naiwan Oo. yung asawa, it's either yung babae or lalaki. Kaya nga dapat intact talaga yung family. Kaya nga ang pinaka number one na problema natin sa Pilipinas, kahirapan. Kaya umaalis ang mga kababaihan, mga nanay or Opo. tatay dahil sa kahirapan. Kaya ang ending, sira ang buhay ng mga bata na nalululong sa droga o sa pulburon. Then, parehong yung magulang, it's either yung nanay or tatay. So, eto po yung ugat pa rin ito ng kahirapan. Ang bottom Opo, line dito, totoo yan. meron pa rin partisipasyon dapat ang gobyerno na baka sakali kung hindi ka umalis, nagtulungan kayo or naging good provider siya, baka walang nangyaring ganito. But you can only wish and hope, di ba? But Kaya anyway, nga, sabi nung nagkausap kami ni Mrs. nung isang gabi, ang tagal mo na palang katrabaho dito sa akin, ano? Sabi niya, oo, sabi ko dahil sa tindi ng pangangailangan, pero papasalamat ako at natutulungan niyo ako, sabi ko. Tapos ang bigat ng price na of all na mabuti iniinda kayo mo. sa akin, opo. Of all na mabuti kayo sa akin, ang bigat ng price ng yung kapalit, sabi ko napakabigat. Tapos Palangga, sabi niya, nagbabayad ka ba ng social security mo sa Pilipinas? opo, nagbabayad Okay, po, that's tsaka good kahit papaano. pag-ibig, MP2, Ah. yun po. Okay. Mm. So, may ipon Pero ka naman kahit papaano. Opo. Maliban po sa remittance receipt na ipon ko. meron, meron pa din po Ang sa advice ko, bangko. palangga, ang advice ko sa'yo, lalo hindi lang sa'yo sa mga OFW, magtira kayo para sa sarili niyo. Huwag niyo ibigay lahat. Oh, Kasi Tama mahirap po talaga yun. pag walang pera. Lahat yan ng mga mababait sa'yo ngayon. Kay pamangkin mo yan, kay kapatid mo, o kay sehodan yan. Mabait lang yan ngayon kasi may pera ka. Ah, Pero totoo pagdating ng po yun. araw, pag umuwi ka, Pera-pera lang. yan ang sad reality. So sa Totoo po ngayon, yung yun. nakikinig sa akin, you protect yourself. Huwag mo ibigay lahat ng pera mo. Kahit yung anak mo, malaki na, I'm not telling you what to do, pero siguro naman may mga kamay, paa sila, nagtatrabaho. Magtira ka, lalo na you're 57, di ba? Opo. O you're still young. Pwede ka pa makahanap ng papa balls. Oo, maski wala ng asim. Meron pa yung 57, ha? Pwede ko yun. Nag-lipstick ka pa naman. Di ko to nakita. Di bali sa susunod Yun na nga ng po. na uli. Yung But anyway, ang ano ko nga, sabi ko nga po yung magmula January hanggang December, sabi ko bawal magkasakit. Bawal kayo kasi wala yun. kayong mahita sa PhilHealth. Yun po ang ano ko. Oo, tignan mo yan. Yung issue sa PhilHealth niyan. Pero alagaan mo yung sarili mo. Kumakain ka naman siguro dyan ng gulay. Alagaan mo kasi health is wealth. Alam mo, Yun po, natutunan ko totoo. yan. Although matakaw pa rin naman ako, natutunan ko. Pero, masarap kasi kumain. Pero seriously, wala namang, lalo niyan, wala ka namang asawang matino, di ba? Wala. But I am praying for you na one day you realize na Salamat po. maisipan mo na makabalik ka sa Pilipinas, na makahanap ka ng partner mo, na mamahalin ka. 57 is young. May kausap ako na 80 something. Not 80, 70 pala. Nakahanap siya ng kanyang papa balls na, balo na siya, di naging okay sila. It's not the end of the world. Kasi, ang ibig ko sabihin, yung anak mo may pamilya na yan. Oh, meron na po. Mag-iisa ka at may asawa yan, may mga anak yan, Kahit na umuwi ka sa Pilipinas, pagdating mo sa bahay mo, pag uwi mo, mag-isa ka pa rin. So, Oo. I'm praying for you na mag-save ka ng Salamat mag-save. Pero pag nagkaroon ka ng jowa, mo mong sasabihin na may savings ka, baka ma-scam ka naman. Yun na nga po. Diba? Baka ma-scam Kaya ka nga, naman. alam Huwag niyo- mong alam niyo sasabihin po, yun. Sa totoo lang, tuwing pumipirma ako sa kwaderno para ikunin yung sweldo, Oo. mag-save ka. Yun po parating sabi ng amo ko Mag-save ni ka. Mrs. Opo, Totoo mag-save ka. Mag-save ka, huwag ka magpautang. Alam mo kasi Ay, sa hindi Pilipinas, uso yung utangan ka, hindi ka nababayaran. Ay, ang Kasi hirap akala naman. nila, namumulot ka lang ng pera. Hindi nila alam, ang hirap-hirap ng buhay natin sa ibang bansa. But anyway, I'm happy to hear your story. I hope
Mag-email ka sa akin Palangga, may email ako diyan para Oo nga malay po, mo nag-email ako. Gusto kong bumili ng Kingmaker book. okay. Sige lang. Mag-email ka lang diyan sa akin para sagutin kita. And I hope makapunta ako diyan sa Middle East at magkita tayo. Keep in Oh, touch Palangga, ha? Opo, salamat God po. bless. Peace love. Ano po, avid listener niyo po ako. Maski may ginagawa ako, naka-Bluetooth na ako. Sabi ko, kumpleto na araw ko. Alam mo. Palangga, FBT, gusto ko lang sabihin sa'yo, yung nangyari sa anak mo, masakit talaga yun. Pero hindi lang Napakasakit. ikaw sa mundo ang nangyari yung ganun. I have friends na, yun na, hindi ko na maikukwento lahat na ganun din. Bata pa yung anak na wala. Hindi lang ikaw nag-iisa sa mundo. Kaya nga minsan sabi ko, magtatanong ka sa Diyos, bakit nangyari ito? But still, you have to move on. And you have to find time. Or you have to be happy every day, no matter what. Kasi pag Opo. nalungkot ka na every day, talo ka na doon. Anyway, Malapit thank ko lang you. akong kunin yung buhay, yung buhay ko noon Buhay mo. Pero Huwag sabi mong ko, gagawin. pero hindi ko na ginawa. Sabi ko, hindi ko po tinanong ang Diyos. Ang sabi ko, gawin niyo po akong malakas para Yeah. harapin itong pagsubok na ito. Yun pang ano ko, hindi ko po kinestyon ng Panginoon. Kasi alam ko po na lahat ay May nakaprograma. dahilan. May dahilan po. Alright. Sige po, salamat Thank po. you so much, FPP. God bless you and Happy New Year. Thank you po. Happy New Year din. Okay, ayan, talaga naman ang ating Palangga. Grabe no, iba-ibang kwento ng buhay natin mga Pilipino. But you have to stay strong. Ayan, si Rose, si Rose, nakikita ko ni Alindog ni Rose. Okay, hi Rose. How are you, Hello, Rose? Palangga. Palangga, diin ka. Saan ka? Sa UK Palangga, Cardiff. Oh, wow. Kumusta ka dyan? Kumusta ang New Year? Anong oras na ba sa inyo? 4:20 ng hapon. Mamaya pa kayo, no? Mamaya New pa. Year nyo? Mamaya pa, ho. Magkasunod tayo. 4:20. Okay. Maya pa kayo. Kami mamaya din. Anyway, so kumusta ka na? Kasi ang topic natin dito, well, kahit ano na lang, kung anong gusto mo ikwento, pero this is baliktanaw sa mga pinaka-trending na balita. Anong maisi-share mo? Anong trending na balita ang hindi mo malilimutan? Lahat naman ng mga pasabog mo Palangga, lahat trending yun para sa akin, para sa amin ng husband ko. Pero ang pinaka-main, yun pa rin, yung si Bangag. Yung, Yeah. yung in-expose mo yung video, yun yung pinaka, yun pa rin ang pinaka, sa akin, para Masaya, sa oo. na parang Yeah. nakakalungkot ba? Dahil syempre, Yes. lalo na sa Pilipinas, mga pamilya din namin sa Pilipinas, alam mo yun. Yeah. Ilang years ka na dyan, Rose, sa UK? 20 years Nakapag-download Palangga. ka na ba ng Sendwave? Yes, Palangga. Okay, Mula good. Di ba nung- mataas, mula nung- mataas ang exchange rate, di ba? Oo. Okay, great. Mula nung in-announce mo dati, doon ako nag-ano ng Sendwave. Thank 20 you. years na ako dito Palangga, dito sa UK. 20 years. Ano, may married ka ba? May mga anak ka ba? Anong chika Married, boom boom? married Palangga. I'm a nurse. Wow. Off ko ngayon. Kaya Oh timing my God. ng- timing- Family mo nandyan na. Oo, Palangga. Puntahan kita dyan sa UK. Ha? Mag-chika boom. I-email mo ako mag-chika Oo boom nga, boom tayo. mag-email ako Please. Palangga. Oo. Sa Cardiff ako, although ang Cardiff parang almost 3 hours away from London. Okay. So 20 years ka na dyan. So nung Yes, dumating ka Palangga. dyan, nurse ka na Yes, Palangga, kasi nurse ako dyan sa Pilipinas. sa Pilipinas. But you look young. Oh, I'm not young, I'm 48. Mas matanda ako sa'yo. O, di ba? You look young. So anyway, so yung family mo nandyan na. Oo, Palangga, husband ko, pero tulog kasi magna-night shift mamaya. Filipino din siya. Oo, Palangga. Tapos may, yung anak niya nandyan. oo, isa lang anak namin Palangga, 17 years old. Okay, 17 years old. Okay. So bakit kayo naman ay nasa UK ka na kung tutuusin? Maganda na buhay mo dyan, katulad namin dito sa Amerika. Bakit concern ka pa sa nangyayari sa Pilipinas? Kasi Palangga, parang ikaw din, syempre, Pilipino ka pa rin di ba? Syempre, yung puso mo, kahit na stable ka naman dito, okay naman ang Totoo. buhay namin dito, kahit paano, hindi yung parang extravagant, simple. Yes, simple but lang. happy. True. Comfortable. Pero syempre, pag sa Pilipinas, maiisip mo pa rin yung family mo, di ba? Totoo. Yung mga kamag-anak mo, Kamag-anak mo, kaibigan. kaibigan kaklase. na mahirap pa rin, parang lalong naghihirap lalo na ngayon sa mga expose mo, sa mga nangyayari, parang nakakalungkot,
Yeah, nakakabad-trip. yeah. Lalo na yung si Bangag na yan, nakakabad-trip talaga. Yun Okay. yun. Kailan ka huling bumisita sa Pilipinas, bumalik? 2023 Palangga. Ito lang, last year. Yes. Pero Palangga. prior to that, nung panahon yun, during Duterte time, nakauwi ka ba? Palangga 2017, totally different. Talaga. Yes. Paano mo nasabi? Palangga Rose. Nung 2017 Palangga, nung dumating kami, yung airport ang ganda. Walang, alam mo yon, wala yung nangihingi, yung Mhm. yung sumusunod Yung sa'yo. nangungotong. Oo. Wow. Pero, Yun ang umuwi ka? nung Noong 23? although hindi naman kami, pero mapapansin mo parang iba. Yung may difference talaga na parang Napansin mo ba, nung umuwi ka ng 2017 sa Pilipinas, na yung mga nasa airport, more parang friendly sila? Oo, Very Palangga. friendly? At saka very friendly. At saka palang alam mo yung happy? Happy? Sila. Oo. Pero nung dumating kami sorry Palangga 2022. Nung dumating kami nung 2022 ulit, parang alam mo yung parang ang lungkot. Parang iba. Ang lungkot. Iba talaga. Parang walang pride yung Parang isang hindi ka, Pilipino. oo, tama ka Palangga, parang hindi ka proud na maging isang Pilipino nung umuwi kami nung 2022. Although nung 2017, very very proud ka eh. Kasi 'di ba ang ganda ng mga kaumpisa pa lang ni Duterte noon, pero ang ganda ng mga programs niya. Ngayon wala naman, parang ano 'yan. Parang maano ka na lang, malulungkot ka na lang anong nangyayari sa Pilipinas. Yeah. Ikaw pa Palangga, kayong mag-asawa, naiisip niyong bumalik sa Pilipinas pa na doon mag-retire? Alam mo may ganon? Palangga, ever since, kahit na 20 years na ako dito, husband ko is 18 years na dito. Talagang in the future, sabi namin, magre-retire kami at doon kami sa Pilipinas tatagal manalagi. Magtanda. Kasi syempre, bayan mo pa rin yan. True. Iba pa rin eh. Iba pa True. rin pag di ba, Palangga, kahit masabihin mo pang, yun nga, parang stable ka naman dito, happy ka naman, pero iba pa rin. Pero sa ngayon Palangga, although, syempre, nakabili na rin kasi kami ng bahay sa Pilipinas. So parang yun na yung parang retirement home namin in the future. Saan lugar kayo? Saan? Sa Bacoor, Cavite, Palangga. Cavite. Okay. So parang sinong nakatira doon? Wala Palangga, parang binibisita na lang ng ate ng husband ko or sometimes yung mga relative ko rin. Safe